Chapter 7. Sinipat ni Luna ang sarili sa vanity mirror na nasa isang sulok ng silid niya. She looked okay. She decided. She was wearing a black knee-length mini dress at 5-inch heels. Pinusod niya ang mahaba niyang buhok para ma-emphasize sa mukha niya na bahagya lang nilagyan ng make-up. Bahagya siya nagulat nang tumunog ang doorbell. Nagtatakang bumaba siya ng silid niya. Sino kayang panauhin niya? Ang usapan nila ni Raymond, magkikita na lang sila sa restaurant na sinabi nito kanina bago sila maghiwalay sa office. Ngayong gabi ang pinangako niyang date kay Raymond. Umuwi lang siya saglit sa bahay niya para makapagpalit ng damit. Pagbukas siya ng front door, si Oliver ang nabungaran niya. Hawak-hawak nito sa isang kamay nito ang isang punpo ng purple hyacinth. Inabot nito sa kanya naturang bulaklak. "Why are you saying sorry?" Nagtatakang tanong niya sa lalaki. Alam niyang ibig sabihin ng bulaklak na yun. Purple hyacinth ang binibigay sa mga taong gusto mong hinga ng tawad. And as far as she could remember, wala naman tong kasalanan sa kanya. "I'm sorry. I didn't wait for you." Malungkot na saad nito. She could actually see pain in his eyes. And was there loneliness too. Parang gusto niyang haplusin ang mukha nito pero nagpigil siya. Ayaw niyang lumapit sa tentasyon dahil alam niyang maari siyang ipagkanulo ng kanyang sarili. "Oliver, it wasn't your fault. It was nobody's fault. Hindi rin totoong hindi ka naghintay. You waited for me pero late na akong dumating. Tadhana ang nagdikta ng mga bagay para sa ating dalawa. Sinabi mo naman ang rason kung bakit biglaan ang pagpapakasal mo kay Shaira. You wanted to grant your mother's wish. Her last wish. At naintindihan ko yun. And I'm sure you made your mother very happy." Madamdaming saad niya. Pinigilan niyang maiyak. "Tell me, ano ba talagang kinakaganyan mo? Why you're acting like I'm so important to you?" "Dahil yun ang totoo. The day before my mother asked me to get married, I had already figured out that I was in love with you. I had sex with another woman pero hindi pa rin kita maalis sa isip ko. When I told you in my letter that I love you, I really meant it," he gently said. "But that isn't going to change the fact that you're married now, Oliver. I must admit may nararamdaman na rin ako sa iyo bago pa man ako pumunta sa Thailand. In fact, nasa isip ko na nga, gusto kong bigyan ka ng chance na maging boyfriend ko. Pero iba ang plano ng tadhana sa atin, Oliver. At siguro panahon na para tanggapin mo na rin na hindi magiging tayo. Kasi ako, yun ang ginagawa ko kahit sobrang hirap." Malumaning na saad niya. "What if I can't? What if hindi ko kayang gawin ang sinasabi mo?" Nahimigan niya ang matinding lungkot sa boses nito. "You have to." Nagpipigil lang siya ng luha niya pero ang totoo ay gusto na niyang humagulhol ng iyak. She felt so helpless. Niyakap siya ni Oliver kaya kay higpit ng yakap nito na pakiramdam niya ay ayaw na siyang pakawalan pa nito. "Please don't make this hard for me, Oliver." Anya at saka kumawala sa yakap nito. "Sige na, I have to go. Naghihintay na sa akin ang date ko." Pinakawalan siya nito pero naroon pa rin ang lungkot sa mga mata nito. Inilagay niya sa coffee table sa sala ang mga bulaklak at binalikan sa kwarto niya ang purse at susi ng sasakyan niya. Tahimik na lumabas sila ni Oliver ng bahay. Inehatid pa siya nito hanggang sa kotse niya. Bago siya lumulan doon, muli siyang bumaling dito. "Umuwi ka na sa inyo at baka hinahanap ka na ng asawa mo. Ito na muna sanang huli nating pagkikita, Oliver. Nahirapan ako mag-move on kapag ganitong lagi kitang nakikita." Yun lang at pinasibad na niya palayo ang kanyang sasakyan. She had to say those words para na rin sa kapakanan niya. Hindi siya makakapag-move on kung lagi niya tong makikita. Nagbuga muna siya ng hangin bago siya pumasok sa restaurant kung saan naghihintay sa kanya si Raymond. "Anong ibig mong sabihin na umalis na si Shaira?" Gulat na tanong ni Oliver sa kasambahay nilang si Joanne. Kamakailan lang niya to kinuha para may umasikaso sa mga pangangailangan ni Shaira para may makasama to tuwing aalis siya. Pansamantala niyang iniwan si Shaira sa Batangas at 4 na araw na namalagi sa Quezon City. Dahil gusto niyang mag-isip. Nagawa nga niyang kausapin si Luna pero lalo lang sumakit ang ulo niya nang malaman niyang nakikipag-date na to sa ibang lalaki. He was hurt pero wala siyang karapatang magreklamo.
May iniwan pong sulat si Ma'am Shaira. Nasa ibabaw raw po ng drawer niyo, sabi ni Joanne. Sumasakit ang ulong nagtungo siya sa kwartong inukupan nilang mag-asawa. What have I done? At ngayon niya napagtanto kung gaano siya kasamang tao. Hinayaan niyang mabaliwala ang isang tao na taos-pusong nagmahal sa kanya. Alam niyang mahal siya ni Zaira at nararamdaman niya yon, pero hinayaan niyang mapatid ang kahuli-huli ang pasensya nito. Alam niyang huli na ang lahat, pero bakit ganun? Wala siyang makapang pagsisisi sa puso niya. Agad na nakita niya ang naturang sulat at dinala yun sa kama niya. Doon ay tahimik na binasa niya ang sulat. Maikli lang iyon. Oliver, by the time na binabasa mo ang sulat na to, baka nagte-travel na ako pabalik sa New York. I'm sorry, hindi na kita nahintay. I am needed at work. At kung hindi magiging kalabisan para sa'yo, I want you to follow me here to New York. There are things we need to talk about. Let's talk about your happiness. Shaira. He was dumbfounded when he finished reading Shaira's letter. Alam niyang alibay lang ni Shaira ang trabaho nito. Hindi ba't nagpahayag na to na handa nitong talikuran ng trabaho nito sa New York para lang makasama siya nito sa Pilipinas? At doon ang ibig sabihin nito na let's talk about your happiness. Walang ibang paraan para malaman niya kung anong nasa isip nito kundi ang sundan nito sa Amerika. Siguro nga, dapat silang mag-usap ng mag-asawa. He had been unfair to her. Unintentionally nasaktan niya to gayong wala naman tong pinakitang masama sa kanya. Bukod sa mahalin siya nito nang katulad nung college pa lang sila. God knows na gusto niyang mahalin si Shaira. Pero sa huli, laging iba ang sinisigaw ng puso niya. Nang gabi ring iyon ay nagpabook siya ng flight papunta sa New York. Wala nang dahilan para patagalin pa niya ang pag-uusap nila. Ang dami niyang dapat na ihingi ng tawad dito. Nakangiting mukha ni Shaira ang sumalubong kay Oliver pagpasok niya sa bahay na sadyang iniwan ng Mami Rose niya para sa kanilang dalawa. Nang igala niya ang paningin sa loob ng halos, ganun pa rin ang ayos ito. Walang ginalaw ang asawa niya. Mabuti naman nakasunod ka agad. Ang akala ko matatagalan bago ulit tayo makapag-usap. Sabi ni Shaira habang papunta to sa kusina. Naghanda ako ng merienda. Kain muna tayo. Nagtaka siya nang mapansin niyang hindi galit ang boses ni Shaira. Iba kasi ang inaasahan niyang madaratnan niya. Ang akala niya madaratnan niya tong miserable at galit na galit sa kanya. Sabalit kabaliktaran ang nabungaran niya. Shaira looked happy and calm. Mababanaag iyon sa magandang mukha nito. Tahimik na sumunod siya rito sa komedor at hinayaan niyang pagsilbihan siya nito kagaya ng ginagawa nito noon. Then he realized na ito pa rin ang Shaira na naging nobyo niya noon. Maalaga at maasikaso pa rin to sa kanya. Hindi tuloy niya maiwasang isipin kung bakit sila naghiwalay noon. Kung bakit hiniwalayan niya to noon. Pagkatapos silang kumain, iniyaya siya nito pabalik sa sala. Tahimik pa rin siya nagmamasid sa asawa niya. At eto nang bumasag sa katahimikang bumabalot sa kanila. I'm setting you free, Oliver. His jaw dropped open nang marinig niya ang sinabi ni Shaira. She's setting me free? Nung magpakasal tayo months ago, ang buong akala ko mababalik yung dati nating samahan. I thought you could easily love me back dahil ako ganun pa rin naman ang nararamdaman ko para sa iyo. When Tita Rose asked me to marry you, hindi na ako nagdalawang isip pa. I wasn't getting any younger. At sa tingin ko kailangan ko na makakasama habang buhay. At very timing naman ang sinabi niyo ng mami mo. Pero may isang bagay akong hindi sinabi kay Tita Rose when I agreed to her proposal. I never told her na hindi ko kayang magkaroon ng anak dahil natakot akong baka bawiin niya ang sinabi niya. You see? I seized the opportunity without even thinking kung ano ang magiging consequence ng magiging actions ko. I know I was being selfish. Nakikinig lang siya rito. Di niya na alam na may ganun palang kwento sa likod ng pagpayag nito na maikasal sa kanya. Takot itong mamuhay na mag-isa pagdating ng panahon. Nandito pa lang tayo sa New York. Alam ko nang may malaki akong problema. Yes, we had sex. Pero ramdam ko na wala sa akin ang puso mo. Parang lumilipad ang isip mo every time you made love to me. Kung may killing love nga yung matatawag at ang nasa Pilipinas na tayo,
Doon ko napagtanto kung bakit parang ang layo-layo mo sa akin. Kung bakit hindi mo ako magawang mahalin katulad ng pagmamahal ko sa iyo. You were in love with someone else. You were so desperately in love with that Luna. At first, gusto ko magwala sa galit. Parang gusto kong awayin yung babaeng dahilan kung bakit hindi mo maibigay ng buong buo ang sarili mo sa akin. But then I realized, hindi niyo naman kasalanan na minahal niyo ang isa't isa. Nung marinig ko kayong nag-uusap sa dalampasigan, yung gabi, bago ang pa-40 days ang mami mo, doon ko inamin sa sarili ko na wala akong laban kay Luna. Na hindi ko na mababalik ang kung anumang meron tayo noon. I tried to wait for you para sana makapag-usap tayo pero matagal bago ka bumalik at nainip na ako. So, nauna na akong umalis. Alam ko naman kasing susundan mo ako. Ganun ka kabait. Alam kong kahit nasa Pilipinas ang taong makapagpapasaya sa'yo, susundan mo pa rin ako kasi ako ang asawa mo. You would do the right thing instead of doing what you make you happy. Mahabang pagsasalisay nito sa nararamdaman nito. Aren't you going to say something? Nahihiyang yumuko siya. Ano nga ba ang dapat niyang sabihin dito pagkatapos siyang marinig ang panig nito? He was happy, alright, pero alam niyang kahit na mukhang okay si Shaira, alam niyang hindi ito okay. Did I hurt you too badly? Sa halip ay tanong niya rito. Nakita niya nagkilid ang mga luha nito nang bumaling siya dito. Not that bad, just a little. Can I still make it up to you? Umiling-iling ito. If you're asking for a second chance, no, I'm not giving it to you. Pareho lang natin sasaktan ng mga sarili natin. Lumapit ito sa kanya at umupo sa tabi niya. Let's file for divorce and be happy with our lives. Huwag mong itali ang sarili mo sa akin kung pwede ka namang maging masaya sa piling ng babaeng gusto mong makasama habang buhay. May namuong bikig sa lalamunan niya. Pakiramdam niya yung namasari ng gilid ng mga mata niya. Pinapalaya na siya nito. Pinapalaya siya nito para makasama niya si Luna. Can I at least hug you, Shaira? Ito na ang kusang yumakap sa kanya. Mahigpit na nagyakap sila na para bang ina ang huling pagkakataon na mayayakap nila ang isa't isa. I'm sorry, hindi ko sinasadyang saktan ka. Sinubukan kitang mahalin na gaya ng pagmamahal ko sa iyo noon. Pero hindi ko na mababalik yung dati. Salamat sa pangunawa, Shaira. Alam ko makakahanap ka rin ng lalaking tunay na makakapagpasaya sa iyo. Pagkalipas ng ilang buwan, tuloy nang binaba ang hatol na pagpapawalang bisa sa kasal nila ni Shaira. Nag-celebrate sila sa isang restaurant at pagkatapos ay ina ang nagsilbi nilang pamamahalam sa isa't isa. Dahil kinabukasan ay nakatakda na siyang bumalik sa Pilipinas para harapin ang buhay niya ron. Si Shaira naman mananatili sa New York at itutuloy ang pagiging nurse ito. Nagpa siya si Oliver na iwan na sa dating asawa ang bahay na pinamana sa kanila ng kanyang mami. Puspusan ang ginagawang pagliligaw naman ni Raymond kay Luna. Halos araw-araw ay nakakatanggap si Luna ng bulaklak at kung ano-anong regalo mula rito. Tuwing Biyernes ay lumalabas pa rin silang dalawa. Mag-iisang buwan na nilang ginagawa yon, pero wala pa rin siyang makapang pagmamahal para dito. In fact, parang mas gusto pa nga niyang maging kaibigan nilang to. Nararamdaman kasi niya na hindi nagkakaroon ng pitak sa puso niya ang binata. Kumbaga hindi nagle-level up ang status nito sa buhay niya. Hindi naman niya alam kung paano sasabihin dito ang bagay na yon nang hindi ito nasasaktan. Bahala na si Batman. Naghahanda si Luna sa pagpasok sa opisina nang marinig niyang tumunog ang cellphone niya. Tanda na meron text message na dumating para sa kanya. Inihinto niya ang pagsusuklay ng buhok para tingnan kung kanino galing ang text message. Mula yun kay Neil. Wala nang kunin nito ang number niya ay madalas na siyang magkumustahan. Inimbitahan din siya nito sa ika-4 na karawan ng anak nitong si Amber noong nagdaang linggo. May lakad ka ba mamaya? Basa niya sa mensahe nito. Wala naman, bakit? Reply naman niya. May papamit sana ako sa iyo mamaya, blind date. Natawa siya sa text ni Niel. Na mga sumunod na sandali ay namalaya na lang niya ang sarili na abala sa pagte-text dito. Sa halip na asikasuhin ang paghahanda sa pagpasok niya sa opisina,
Natatandaan kasi niyang may isinet itong blind date noon para sa kanya pero hindi siya nakarating dahil nagkaroon siya ng biglaang period. Don't tell me ito pa rin ang yung ka-blind date ko. Dapat nung nasa college pa lang tayo. Nakangiti siya nang isend ang reply niya rito. Exactly. Sige na, pumayag ka na, isang date lang naman. Pangungulit pa rin ito. Hindi niya maiwasang mag-isip. Isang bahagi ng isip niya ang nagsasabing pumayag sa blind date na sinasabi nito. Lalo na't nung college pa dapat yun dapat nangyari. Naku-curious din siya kung sino ang lalaking dapat noon pa niya nakadate. Okay, text me later kung saan ang venue ng date. Pagpayag niya. At sa pagkakataong iyon ay pananaig ang pagiging curious niya. Besides, kilala naman niya si Niel. Alam niyang hindi siya nito ilalagay sa isang alanganing sitwasyon. Nang makita niya kung anong oras na, nagmamadaling binalikan niya ang paghahanda ng sarili. Malilate na siya. Pagdating niya sa office ay sinalubong siya ni Raymond. Inabutan siya nito ng bulaklak. Umani na naman sila ng kantsaw mula sa mga kaopisina nila. Kailan mo ba ako sasagutin? Tanong ni Raymond sa kanya. Seryosong tiningnan niya ito sa mukha. Dapat nga siguro magdesisyon na siya kung papasukin niya to sa buhay niya o hindi. Sa Sabado. Sa Sabado mo lalaman kung ano ang sagot ko. Pumunta ka sa bahay, okay? Sukat sa sinabi niya nagliwanag ang mukha nito na para bang nakakasiguro to na oo ang magiging sagot niya. Pasipol-sipol pa tong umalis sa opisina niya. At dahil tambak ang trabaho niya, hindi na niya namalayan ng mabilis sa paglipas ng oras. Kung hindi pa siya kinatok ng assistant niyang si Lara, hindi pa niya namamalayang lunch na pala. Sumabay siya rito sa pagkain sa labas. Blind date? Napapantastikohan tanong ni Oliver naman kay Niel. 3 araw na nakakaraan nang makabalik siya sa Pilipinas at ito ang madalas niyang kakwentuhan. Hanggang ngayon hindi pa rin niya nakakausap si Luna dahil hindi pa rin niya alam kung anong at papaano magsisimulang magparamdam ulit rito. Sa katunayan, nawiwirdan siya sa sitwasyon. Kung kailan divorce na siya, saka naman niya naramdaman na parang dinadaga siya. Kailangan lang naman niya magpakita rito at ipaliwanag na napawalang bisa ng kasal niya kay Jaira at maaring na niyang ituloy ang panliligaw rito para masagot na siya nito. Pero nang makita niya ang dalaga ng nagdaang araw na umibis mula sa kotse ng isang lalaki, tila masayang masaya, parang bigla siyang natakot. Dinabuan siya ng insecurity. Baka nahuli na siya ng dating at baka ang lalaking yun na bago nagmamay-ari ng puso ni Luna. Sige na pare, minsan lang naman. Promise hindi ka naiindiyanin nitong kadate mo. Kagaya nung college pa lang kayo. Tinext ko na siya kanina at pumayag na siya. Nagkakamot ng ulo na napatitig siya sa kaibigan. Sino ba kasi yung gusto mong i-date ko? Nung 4th year college sila, isinet din siya nito ng date. Dumating siya sa restaurant kung saan dapat sila makikita ng kadate niya. Pero namuti na lang ang mga mata niya at walang dumating. Kinabukasan na siya tinawagan ni Niel para sabing nagkaroon ng biglaang project ang dapat sana'y kadate niya. Inis na siya rito nung mga panahong iyon. Dahil dapat sana kadate niya ang isa sa pinaka-hot na cheer dancer ng university nila. Pero napurnada yun dahil sa blind date nito na hindi naman natukoy. Basta, kaya nga blind date eh. Sige na, pumunta ka na. Wala na siya nagawa kundi ang pumayag sa suwestyon ng kaibigan. Pero sa isip niya ay alam niyang iyon na ang huling beses na pagbibigyan niya to sa mga blind date na sineset nito. Dahil pagkatapos ng gabing yun, sisiguruhin niyang magpapakita na siya kay Luna. Miss na miss niyang dalaga. Dalangin lang niya na sana hindi pa nito boyfriend ang lalaki nakita niyang kasama nito. At kung sakali man, handa siyang suyuin tong muli hanggang sa mabaling ulit sa kanya ang atensyon at pagmamahal nito. Hindi na siya nagtagal pa sa bahay ng kaibigan niya. Nagpaalam siyang dadalawin muna ang kuya niya sa The Fort. Pinaalalahanan pa siya nito tungkol sa blind date mamayang gabi. Iti-text na lang daw siya nito mamaya kung saang restaurant sila magmi-meet ng kadate niya.